Hello, hello, hello mga kumari kong hilaw. Aalis na naman nga ang person kaya halik kayo, samahan nyo ako sa video na to. Ngayong hapon nga ay nakagayak na naman kami papunta sa Wilcon. Kailangan na nga daw kasi lagyan ng kisame at tiles ng 2 kwarto. Bale mag-aalas 4 na nga nito ng hapon kaya naman nag-ayos-ayos na ako dahil yun nga daw ang oras na aalis kami. Nagsuklay nga lang ako at naglagay ng konting lip tint dahil para naman hindi tayo putla. At syempre naman ang papabango tayo para naman pag minadaanan tayo ay maamoy tayong mabango. Inuna ko nga palang ayusin si Miraya bago ko ayusin ang sarili ko. Pagkatapos ko nga ayusin ang sarili ko ay nagligpit muna ako ng kwarto namin dahil parang dinaanan na naman ito ng bagyo. Galing nga pala kasi ako sa tulog niyan kaya naman magulo ang aming kama. Nagtupi lang naman ako ng kumot at saka yung mga nakakalat na unan ay pinagtatabi ko. Nakakalat din nga kasi yung mga damit na pinagpalitan namin kaya sobrang kalat ng kwarto namin. Isama mo pa nga yung mga laruan ni Miraya na kada linis ko ay kinakalat uli. Nang matapos ko nga tong ligpitin ay umaura-aura muna ako dito sa camera ko dahil naman naliligo pa yung mga kasama namin. Pasensyahan nyo na nga at gandang-ganda na naman sa sarili niya ang taong ito. Pagtingin ko nga sa likuran ko ay nakita ko na naman itong si Miraya at mukhang magkakalat na naman. Ay nga titirapo na naman ang kanyang mga krayola. Mga bagong bili nga lang yung mga krayolang yan kaso hindi na mukhang bago dahil nga putol-putol na at kulang-kulang na agad. Ng mga oras nga na yan nakakaamoy ako ng hindi kaaya-ayang amoy na nanggagaling sa diaper ni Miraya. Kaya naman nga sinilip ko at nung pagtingin ko nga ay confirm. Linisan ko naman nga ito agad dahil nga baka bigla kaming umalis ay maiwan pa kami. Mabuti na nga din at dito na siya inabot sa bahay kasi naman sa biyahe pa abutin ay napakahirap. Nalinisan ko na nga si Miraya dyan at hindi pa rin tapos sa mga kasama namin kaya naman naglaro muna kaming dalawa dito sa kwarto. Ewan ko ba sa batang ito ang gusto laging laro ay karasa. Tingnan nyo naman kung gaano ito ka-hyper. Partida, wala pang tulog yan. Gustong-gusto pa nga niya na laging binubuksan yung kanyang Durabox para nga naman daw magkasuot siya ng dress. Dito pa nga lamang sa kwarto namin, itakbo na siya ng takbo. Lalo na yan kapag nakalabas ng bahay, parang nakawala sa hawla. Ari nakatula ng Tita Suda rin, nadadapa pa. Kaya naman nga kapag gagala lang kami dyan sa labas ng bahay, ay kailangan nakapadyama siya palagi. Maya-maya nga lang iayos na rin mga kasama namin, kaya naman lumabas na kami at sinapatusan ko na si Miraya. Ganito nga pala lagi ang bit-bit kong gamit ni Miraya kapag alis kami ng bahay. Para kami laging may outing na dalawa. Pero ayos lang naman yun dahil may sasakyan naman at hindi ako mahihirapan magbitbit. May naiwan pa nga ako niyan kaya naman tinakbo ko pa sa kwarto. Inuna ko muna ng dali ng mga gamit niya sa van para nga hindi ako mahirapan mamaya. Bago nga pala ako bumalik sa van, kumuha muna ako ng tinapay dahil naman nagugutom na ang person. Dala ko na nga din pala dyan si Miraya dahil nga ibinigay na sa akin ng daddy niya at may gagawin daw siya. Tatanggalin daw niya yung upuan ng van. Dahil nga PVC at tiles ang bibilin namin baka hindi magkasya sa loob ng van. Kaya naman kailangan muna talagang alisin ng isang upuan at kakaunti naman kami sa loob kaya kakasya naman kami dito. Habang nagtatanggal nga ng upuan ng asawa ko, ito namang si Miraya, inunahan na akong kumain sa tinapay na kinuha ko. Nagugutom na nga din siguro ito dahil nga hindi ko siya pinadede kanina at gusto ko nga dito siya sa Bandumede para diretso tulog. At dahil nga nagugutom na rin ako, nakisabay na rin ako sa anak ko na kumain ng tinapay na ito. Ito nga pala ang pinagawa ni Miggy sa van. Noong nakaraan nagpunta kami sa Balayan, pinilagyan niya nga pala ito ng tablet tsaka camera. Noon kasi ang nakalagay lang diyan ay paradyo lamang. Paalis na nga din kami diyan at susundo muna kami kay Hailey sa school niya. Labasan na din nga nila dyan at kailangan kasama siya dahil nga kwarto nila ang bibala ng PVC at tiles. Napansin ko nga na parang inaantok na si Miraya kaya naman inalok ko siya ng dede. Kaso mo mas gustong kainin ng tinapay kaysa dumede. Ang dami-dami ko pa naman tinimpla. Kako nga para masarap ang itulog niya dito sa van. Kaso ayaw niya talagang kunin yung dede kaya pinabayaan ko na lamang na tinapay na lang ang kainin. Mabubusog din naman siya dito. Papakita ko na nga rin pala sa inyo nangyayari sa balat ko tuwing lang tataghangin dito sa amin. Lagi na lang ako nagkakamero ng ganyan. Napakakati naman. Tapos masakit ang pakiramdam ng katawan at parang pagod na masakit ang ulo. Pinainom din naman agad ako dyan ng si Tirisin para nga hindi na magmukhang mapa pa sa katawan ko yung mga pantal-pantal na yan. Hindi pa man din nga kami nakakalayo napansin kong groging-grogi na si Miraya. Talaga naman nga ayaw pang ibigay sa akin ng tinapay at gagawin pang pampatulog. Aring at pilit pang nilalabanan ng kanyang antok. Kalamoy kayang-kayang labanan. Aring at inihiga ko na makatulog naman siya ng maayos. Ayaw pa nga magpahiga. Aring at kung maihiga ko nakatulog din naman agad. Sabi na't mahirap labanan ng antok. Tawang-tawa naman ako sa tinapay na ito. Talagang ayaw bitawan. Papalitan ko pa nga sana yun ng dede kaso yung nakakaramdam. Nagagalit pa sa akin pag kinukuha ko. Maya nga lang nakarating na rin kami sa school ni Hailey kaso nga lamang hindi pa siya lumalabas dahil umaattend pa daw siya ng meeting. Naghintay pa nga din kami dito sa labas ng mga ilang minuto kaya naman nagpabili muna ang mama ng takoyaki at nagmerienda muna kami dito sa loob ng van. Sakto din naman nga at nagugutom na ako dahil hindi ako nakapagmerienda kanina kaya naman lalafakin ko na to. Hindi ko din naman nga alam sa sarili ko kung bakit kinagat ko ito. Alam ko namang mainit kaya naman napaso ang person. Pero kahit nagkanda paso-paso na ang bibig ko diyan, kakainin ko pa rin to dahil nga nagugutom ng person. Di na carry. Hindi rin naman nga kami matagal na naghintay doon sa school ni Hailey kaya
kaya naman dumiretso na ulit kami dito sa may Wilcon. Hindi rin naman nga kami nakababa dahil nga si Miraya ay tulog pa din, kaya naman tambay lang kami dito sa loob ng van. Inabot na nga kami dito ng dilim at hindi na talaga kami nakasunod sa loob. Ayoko din naman yung istorbohin ng tulog ni Miraya at baka magligalig pa ang bata. Kaya naman nag-edit na lang ako dyan sa loob para naman hindi ako maboring. Maya-maya nga lang natapos na rin sila at pinagpapatas na rin sa loob ng van ang kanilang mga pinamili na PVC at tiles. Nung matapos nga kami dito sa Wilcon, umuwi na rin kami at dumiretso kami sa bahay ng Tita Chris dahil birthday niya ngayon, kapatid ng biyanan ko. At grabe naman pong hirap na naman bumaba dahil nga may nakahara na naman dito sa dadaanan. Ay talaga naman kapag maliit ang bias mo, hirap na hirap. Mabuti na nga lang at matangkad ako at kayang-kaya kong libanin. Charis. At ayun na nga, pumasok na rin naman kami sa loob ng bahay ng may birthday. At pagtingin nga namin sa may hugasan ng plato, ay naguhugas ng pinggan ng may birthday. Happy birthday nga pala Tita Chris. Sabay talaga naman napakasipag mo. Birthday na birthday mo, naguhugas ka ng plato. Bali, ang iba nga pala namin mga kamag-anak ay nauna na rin dito at nakakain na rin sila. At dahil nga nauna na sila, ay kami naman ngayon ang lalafang at talaga namang magugutom ka sa handa. Saktong-sakto nga din naman at hapunan na para hindi na kami kakain sa bahay pag uwi. Sinabi ko naman nga sa inyo na sunod-sunod ang birthday yan ngayong Marso dito, kaya naman sunod-sunod din ang kainan. Abangan nyo pa nga sa mga susunod na araw. Talaga naman may magbe-birthday pa dito sa amin, kaya may kainan uli. Tinan nyo naman itong si Hailey at talaga namang sarap na sarap sa kinakaing manggang kalabaw at sa chicken wings na handa ng tita. At dahil nga si Miraya ay may mga kalaro naman diyan, ay kumain na nga muna ako. Bali, hindi rin naman nakakain si Miraya ng madami dyan dahil nga dumede siya sa van. Pauwi na kami. Kumain naman siya ng kaunti diyan at kumain din siya ng mga watermelon at banana. Tumambay nga lang kami dyan at maya-maya ay umuwi na rin. Uwi nga namin ay sumilip kami sa bahay at pagtingin ko nga ay nakakabit ng pinto at ang lahat ng ilaw sa kwarto namin. Natuwa naman nga ako dyan dahil nga bumagay yung pintura, ilaw at tiles na binili namin. Sa design nga na gusto naming mag-asawa. Ay nga natutuwa din siguro si Miraya dahil nga takbo ito ng takbo. Delikado nga din pala ito mga saksakan namin dahil nga abot ito ni Miraya at pwede siyang magsaksak dyan ng kung ano-ano. Kaya naman bibili kami dyan ng pantaklob para hindi delikado kay Miraya dahil sa likod ng batang ito ay sadyang susundutin niya yan. O siya, hanggang dito na lang muna ulit ako. Supportahan nyo nga pala ako sa pagmi-mini vlog ko. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nagla-like, nagko-comment at nag-share ng vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. Talaga namang na-appreciate ko po kayo. Makiki-like, comment, and share na din po. And don't forget to follow my page, Mami Mitch Vlog. Bye-bye!